Guys, for today's video, di ba, syempre, marami na tayong mga 0% na buy now, pay later apps ngayon na masasabi natin talaga na legit. And itong loan product nila na 0% interest ay napaka-helpful nito para sa atin. And these are good as long as you pay in full always. And yes, the 0% is the best benefit of all. And syempre, apart from longer days na 0% siya. Pero paano naman kung hindi mo kayang magbayad in full? In this video, sasabihin ko sa inyo what really happens to your account and the disadvantage it has when you don't pay your dues in full. And believe me guys, kailangan yung pilitin na magbayad in full palagi. So kung gusto nyong malaman yan, samahan nyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na merong experience or meron na ako knowledge na ginawa kanina ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so apart from credit card is almost the same din naman eh. It's a revolving credit and also offers 0% interest if you always pay your dues in full. Meaning, total amount due yung babayaran mo at hindi minimum amount due. Pag ginawa mo yan at binayaran mo siya on time, edi syempre walang interest na ma-charge sa'yo. And si credit card ang may unang ganyang benefit. And then eventually, lumabas na ang mga 0% buy now, pay later apps natin with the likes of Atome, sumunod si Salmon, sumunod si Credibo, sumunod si Skyro, and si Bilis. So basically sila, nag-offer na sila ng 0% na buy now, pay later. With almost the same features as the credit card, wherein if you pay in full, 0% din siya. Now, ano ba ang nangyayari sa'yo o ano ba yung magiging disadvantage sa'yo pag hindi ka nagbayad in full? well, unahin na muna natin sa medyo simple lang. Pag hindi ka nagbayad in full, medyo mas mainit ka sa mata ng mga collection agents. Meaning, dahil meron ka pang natirang utang with them, ma-alert na sila at magpo-provide na sila ng reminder call sa'yo. Pero kapag binayaran mo naman siya in full, well, kahit towards your due date, halos wala ka talagang matatanggap na reminder calls from the collection. Pero kung partial lang binayad mo, possible few days before your due date, magkakaroon na yan ng reminder calls. Number 2 is that even though na your account have not yet defaulted, meaning hindi ka nakapagbayad ng 2 months na dues mo or overdue ka ng 2 months or 60 days, pagdating ng 98 days, default na yon. Ibig sabihin, you are now required to pay everything in full. Hindi mo na ma-avail yung installment na in-avail mo. Basically, lahat ng inutang mo, due na lahat. Yun yung ibig sabihin ng default. So, kapag hindi ka nagbayad in full, kahit hindi ka pa na-default, let's say 30 days past due, 60 days past due, there is a high chance na third-party collection agents na ang haharap sa inyo. And ito nga guys kahit si Maya, only few days past due ka pa lang, third-party collection agency na nila ang tatawag sa inyo. Ito yung mga risk and disadvantage na kailangan nyo rin talaga malaman. Unlike credit card guys, hindi agad-agad na nililipat sa third-party collection agents kapag 60 days past due ka or 30 days past due. Usually niyan, yung collection agents na tumatawag sa inyo kapag credit card, internal collection agents. Ngayon, pag na-default na kayo or that's 90 days past due, mga third-party collection agents na ang haharap sa inyo, which masasabi ko na mas aggressive sila versus sa internal na collection agents ng mga companies na to or even the credit card companies. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. O pangatlo is kahit hindi man nila sabihin, there's a possibility na magkakaroon kayo ng mga harassment text messages. When I say harassment text messages, dyan na yung pumapasok yung nagpupura, nagbabanta. Pero guys, isipin nyo to, yung mga harassment text messages na yan, hindi sila nagpapakilala. Hindi nila sinasabi na from this company, so and so, kasi pwede magamit yung information na yon as an evidence against the financing company. So, we can only assume na sila yon or whatever, pero until such time na magpakilala sila, that's the only time we can consider them na yun yung message na galing sa kanila. Pero guys, usually to kapag nakakatanggap tayo ng mga text messages or calls na nagpapakilala sila coming from Atome, usually medyo firm lang naman sila. Hindi sila nagbumura, hindi sila nagde-death threat. Pero kapag ang mga natanggap niyong text messages ay walang pangalan and calls na hindi nagpapakilala, most likely yun yung may mga death threats and nagmumura or harassment messages. So dahil hindi mo nabayaran in full or yung minimum mo, well yan yung mga matatanggap mo.
And then, syempre, lastly, apart from those disadvantage, is the interest rate. And ito guys, malulubog kayo sa utang dahil sa laki ng interest. For one, sabihin natin yung mga interest rates nila. So, si Salmon ay umaabot ng up to 12%. Yan yung pinakamataas na nakita ko. 12% interest na i-charge sa inyo kapag hindi kayo nagbayad in full. Well, sa akin is 9%. 9% pa lang, nalalakihan na ako. What more yung naka 12% dyan. Pangalawa, si Skyro. Si Skyro is around 7%. Pangatlo, si Atome. Si Atome at around 6% naman yung installment niya. Love It by Junahan is around 3 to 4%. Si Credivo naman is around 3 to 3.75%. And then si Bilis ay nasa 3.49%. Well, kung makikita nyo yung interest na yan, compare nyo yung interest na i-charge ng credit card at 3%, well, in this case, kung hindi kayo makakapagbayad in full, mas better na sa credit card kayo humiram. Because the interest rate is much lower than this financial institution. So, kung manghihiram kayo, make sure na meron kayong plano, alam niyo yung payment plan na gagawin nyo. Kunyari, hiram kayo kay Atome, kay Salmon, alam nyo na kailangan yung magbayad in full, then kailangan yung magbayad in full. Kailangan yung gawa ng paraan para makapagbayad in full. Pero kung decided kayo na hindi kayo makapagbayad in full at minimum lang babayaran nyo, then at least go for credit card na lang kasi mas mababa ang interest at 3% lang. And wala pang ganung harassment call na may magmumura or may death threat sa inyo pag na-late kayo magbayad. But just a fair warning lang, medyo firm pa rin ang mga collection agents ng mga credit card companies. So yeah, again, make sure na may plano kayo bago kayo umutang. Kung hindi nyo kaya magbayad in full lagi, make use of credit card. Pero kung kaya nyo naman magbayad in full, then the 0% buy now, pay later apps are really helpful for you. Kasi nga, apart from the 0% interest, mas longer payment term siya. Isipin nyo na lang si Salmon up to 60 days versus naman sa credit card na up to 40 to 45 days lang. Yun naman ang advantage ng mga 0% buy now, pay laters natin. For our question of the day, kung meron kayong credit card and meron din kayong access dito sa mga 0% buy now, pay later, ano yung madalas na sa tingin nyong gagamitin nyo sa dalawa? Credit card ba o itong mga 0% na buy now, pay later? At bakit? At ano yung mga transaction na ginagamit nyo usually itong mga 0% buy now, pay laters na to? Okay, let me know sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lang po for this video. But before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Ronald Silawan at Ronald Silawan K8Z. Sabi po niya, shoutout sir. Kay Ronald Silawan, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel, by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!